Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo, mapagpalang umaga sa iyo. Batiin mo, sabihin mo, kahit yan ay asawa mo, kapatid mo, batiin mo, mapagpalang umaga sa iyo. At naniniwala naman ako, yung morning ngayon natin ay talagang na-bless tayo. Amen? Awitan pa lang, pagbibigay natin ng pagsamba sa Panginoon ay dapat kinagagalak natin. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, talagang ang hirap magpahinga. Kaya yan po ang ating series, Rest in God, na makikita po natin ang ating series verse sa Psalmos 62:5. At ito po ang sinasabi, sa Diyos ko lamang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Pag tayo po ay may pag-asa sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi natin maranasan ang kapahingahan. Kaya nga po tayo patuloy ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil ang ating pag-asa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya kahit nahihirapan tayo sa mga sitwasyon natin ngayon, may mga alalahanin tayo, may mga problema, pero patuloy po tayo na may pag-asa at ang pag-asa na yan, nagkakaroon tayo ng kapahingahan. Sino po dito yung mga nakapag-enroll na ng mga anak niya? Nang pumapasok na, pakitaas ang kamay po. May mga estudyante pa. Nakapag-enroll na, medyo pahinga na tayo doon. Susunod naman yung mga baon. Kaya napakahalaga po ng mga mensahe ng Panginoon. Dahil sa mga pag natin nararanasan na yan, mapapahinga ba ako? Kala ko tapos na, kapag-enroll na, hindi pa patapos. Mga baon, minsan may mga project pa. Ganun din po ang mga tatay. Siyempre, kailangan pa rin maghanap buhay, kailangan pa rin na masustain yung pangangailangan ng pamilya. Pero minsan nakakapagod din. Di po ba? Pero ayan nga po ang mensahe ng Panginoon na kaya natin magpahinga sa Panginoon sapagkat sabi nga ni David, sa kanya lang natin masusumpungan ng kapahingahan dahil sa pag-asa natin sa Kanya. At kaya po napakahalaga ng mga mensahe po natin for the past June. Ito pong June na po nito na ating magiging series, yung Rest in God. Kaya minsan natatanong po ba natin minsan sa sarili natin, kaya ba talaga i-provide ni Lord yung lahat ng pangangailangan natin? Kasi naitanong nyo na po ba yun? Ilang bang need ko ba talaga ay kayang ibigay ni Lord? Lalo na pa may nagsasabi na minsan yung MBB nga hindi pa daw siya mananampalataya doon sinasama siya sa Bible study. Sabi, bro, sama ka. And sabi niya, bakit? Pagkakapirahan ko ba yan? Minsan tayong ganun, yung bang ating pananampalataya ay magdadala ng pagkain sa ating mesa. Yung ating bang pananampalataya will give ang ating pangangailangan, maibibigay po ba? Minsan ganun tayo, pag mananampalataya ka na, ba't parang ganun? Ba't parang medyo pa tayo, pag lalo pa may hinihingi tayo sa Panginoon. Lalo nga sa panahon natin ngayon, lahat nagtataasan, di po ba? Yung kuryente, sino po dito ang bumaba ang kuryente? Sino po dito tumaas ang kuryente? Di ba lahat tayo? Kaya mga sa social media, yung feed, daging grabe ang taas ng kuryente. Pag hindi ka naman nagbayad, hindi mawawalan ka ng kuryente, no? Kaya sabi, magdadala sa iyo ng alalahanin, paano ba yung pasukan na, nagbayad ako, then mga gamit, mataas pa yung kuryente. Pag hindi ako nagbayad, puputulan ako. Pati ang tubig, di po ba? Yung mga internet and something na mga bills natin na binabayaran natin na kung saan, kaya ko ba itong bayaran? Minsan, ganun tayo. Paano yan kung sunod-sunod na? Paano ba masusustain? Lalong-lalo na, tumataas lahat ang bilihin, pero sasabihin mo pa nga, ang sweldo ng asawa ko hindi tumataas. Sino nakaka-relate? Di po ba? Lahat nagtataasan, pero ang sweldo ng aking asawa hindi tumataas. Paano ko maibabudget yung binibigay sa akin ng aking asawa? Kaya minsan nagkakaroon pa ng diskusyon dyan. Dahil patungkol sa mga binibigay na sweldo. At minsan, yung ibang mga tatay, sad to say, nawawalan pa ng trabaho. Pero paano ba maisusustain ni Lord yung kanyang pangangailangan natin? Kaya ko ba magpahinga pag dumarating yung mga Judith and Brian? Judith ng kuryente, Judith ng tubig, Brian ng lupa, ng paupahan, kayo nangungupahan ka? Pero yan po ang mensahe ngayon ng ating Panginoon ngayong umaga.
Ang title po natin, Rest in God's Goodness and Provision o Magpahinga sa Kabutihan at Probisyon ng Diyos. Kaya natin magpahinga sa Diyos. Bakit? Kasi kayang ibigay ni Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Sino po naniniwala na kayang ibigay ni Lord yung pangangailangan mo? At ito po ang assurance, ito po ang sinasabi ngayon sa kanyang salita sa Filipos 4:19. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Ano sabi? Ibibigay sa iyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo. Ito po si Paul. Kung si Paul ay naranasan na ibigay ang lahat ng pangangailangan niya, sinasabi rin sa atin bilang mananampalataya. Ganito po kasi nangyayari. Bakit hindi ko natatanggap yung ibang hinihiling ko? Ano po sinasabi? Pangangailangan. Mostly po, hinihingi natin sa Diyos, hindi naman pangangailangan eh. Yung want mo, yung gusto mo. Eh bakit hindi ibinibigay ni Lord? Eh baka want mo lang yan, lalong-lalo na kung hindi kalooban ng Diyos. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, yung pangangailangan mo. Hindi ko sinasabing hindi na maibibigay sa'yo ni Lord, yung gusto mo. Pero ang sinasabi ng Panginoon, yung need mo talaga. Yung pangangailangan mo talaga. Yung pagkain, pananamit, ibibigay ni Lord yan. Yung mga bills kasi kailangan mo yan. Sa kuryente. At ano sabi ng Panginoon? Mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Kayamanan ni Lord, tignan mo yung paligid mo. Nilikha ng Diyos. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Kasaganahan, ibig sabihin, riches. Talagang ang Diyos na sinasamba natin ay puno ng kasaganahan. Yun ang magagaling yung mga ibibigay niya sa atin. Ang pinakamaganda, yung ibibigay sa iyo ni Lord, hindi makakasama sa iyo. Ganon si Lord, mabuti siya. Kaya dito makikita natin, kaya natin magpahinga kahit dami mong bayarin. Bakit? God will provide. Amen? At sa kabutihan niya, magpubigay ng provision si Lord sa lahat ng pangangailangan natin. Kaya madalas kayong sabihin ko, di ba madalas ko kayong tinatanong, sino po dito ang may kuryente? Sa bahay. Yung iba nagkakandila. So wala kayong kuryente. O di ba? Gagasera. Sino dito ang may tubig? Mineral pa. Ba pinapapaligo nyo, mineral. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Nasusustain ni Lord. Sino dito ang kumakain umaga, tanghali, gabi? May merienda pa. Di po ba? Kung titignan natin, mula nung ikay pang-Kristiyano kung nangyayari na yun, lalo pa kaya. Sabi nga dito, dahil kayo na kay Kristo. Sino mga nananampalataya sa Panginoon? Ibig sabihin, ibibigay ni Lord yung pangangailangan. Kaya yun ang pribilehiyo mga sumasampalataya na kay Kristo. Hindi po sinabi dito, lahat ng tao, ibibigay niya pangangailangan. Hindi, may pribilehiyo. Saan? Kay nino? So mga na kay Kristo, kung sino man ang nananampalataya sa Kanya, pribilehiyo po natin lahat yun. Kaya ibang mga nananampalataya, hindi ko po sinasabi hindi mo nangyayari. Kahit trabaho sila ng trabaho, kulang pa rin. Pero ang mga na kay Kristo, kapag naghahanap buhay, masusustain ni Lord, minsan sobra pa. Bakit? Kasi si Lord ang nagbibigay. According to His riches and glory, sa pamamagitan ng Kanyang kasaganahan ng kayamanan. Balikan natin ng Genesis. Nung nilikha niya ang tao, ano po unang niya nilikha? Alin? Mga pangangailangan ng tao. Ibig sabihin, dun pa lang, disenyo ni Lord, ibigay lahat ng pangangailangan ng tao. And because of the sin, dun nagka-problema. Pero nga nung tayo tumanggap, nung tayo na kay Kristo na, ibig sabihin na nambalik muli yung disenyo ng Diyos, yung pangangailangan, dun na pumapasok na naman na ibinibigay niya sa mga sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po kung bakit sinasabi ng Panginoon to? Kasi lahat tayo nag-aalala Di po ba, bago nga dumating yung mga pasukan, makaka-enroll ba? Makakabili ba ako ng bagong uniform, ng bagong sapatos? Di bali kung sa Pasig kayo nakatira. Di ba? Yung mga libre ni Mayor Vico yung binibigay.
may libre talaga. Kung di ko man nila lahat, pero dahil nga hindi naman tayo umaasa din sa mayor, umaasa tayo sa Diyos, ibibigay niya, tama? Kasi nga, yung pag-alala, hindi dapat ginagawa yan ng mga na kay Kristo. Kaya sinabi sa Pilipos 4:19, ibig sabihin, na kay Kristo kayo at hindi kayo, yung mga tao hindi sumasampalataya, dapat hindi kayo nag-aalala. Ano po sabi dito sa Mateo 6:31-32? Kaya huwag kayong mag-alala at magsabi, ano ang kakainin namin? O ano ang iinumin namin? O ano ang susuotin namin? Ito ang mga bagay na pinagsisikapan ng mga hintil. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit ng kailangan ninyo ang lahat ng ito. Sino po daw mga nag-aalala? Yung mga hintil. Sino yung mga hintil? Yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Sino yung mga sumasampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. Ibig sabihin, hindi dapat tayo nag-aalala. Kasi mismo hindi mo pa sinasabi kay Lord, yung pangangailangan mo, alam na ni Lord yan. Amang nasa langit na kailangan ninyo, alam na ninyo yan. Alam na niya yan. Kaya nung sinabi mo pa, ibig sabihin, nagtitiwala ka, sumasampalataya ka sa Panginoon. Ang gusto kasi ng Panginoon, yung alam na yung pangangailangan, pero lumalapit ka pa. Bakit? Kasi gusto ni Lord yung relasyon kasi. Kasi kung yun lang, ibibigay na sa harapan mo, babaksak, ito kailangan mo, hindi ganun eh. Kasi ang gusto ni Lord, relasyon. At ang relasyon na yan bilang ama at anak. At kapag sinabi ng Panginoon, alam ko na yung pangangailangan mo, gusto ko lang, lumapit ka. Bakit? Kasi nga, yung relasyon na yun, upang mabuo yung relasyon bilang ama at anak. Kaya hindi ka na dapat mag-aalala. Bakit? Alam na ni Lord eh. Kaya bakit hindi ka pa mag-aalala? Kasi hindi yung gawain ng mga mananampalataya. Dito, sino nag-aalala dito na hindi ka natakot tsaka nagkaroon ka ng stress? Kaya nga nag-aalala, na-stress ka eh. Kaya ayaw ni Lord yun. Kaya gusto ni Lord, lahat ng sumasampalataya sa Kanya, tingnan mo yung katabi mo, magaganda at gwapo. Kasi hindi stress eh. Kaya hindi nyo napapansin yung mga mananampalataya. Sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo o kaya ng kapamilya mo, ba't parang wala kang problema? Kasi lagi kang masaya, lagi kang nakangiti. Na kahit nagtataasan ng kuryente, nagtataasan ng mga bilihin, pero nakangiti ka. Bakit? Kasi hindi man ako magbabayad si Lord. Di po ba? Ba't ako mag-aalala? Si Lord ang magbabayad. Alam na ni Lord yung pangangailangan ko. Ang gusto lang ni Lord, magtiwala at umasa ako sa Kanya. Ganun po ba ginagawa natin? O baka naman, pag nandiyan na yung bill, hindi si Lord ang hinahanap mo. Yung nakamotor, yung nakaturuban. O di po ba? Ang tatawa na mukhang nagagawa eh. Dapat po tayong mag-alala. Bakit? Pastor, hindi mo na. Kaya nga faith eh. Magtiwala ka sa Panginoon. Kasi hindi po yung gawain ng mananampalataya. Kaya nga si Pablo, si David, maging si Mateo nang sinabi ito. Bakit? Kasi naranasan nila. Kung naranasan mo na God will provide at ang kabutihan ng Diyos naranasan mo sa buhay mo, hindi mo pwedeng sabihin ng mga labi mo, hindi mo pwedeng ikwento na hindi nagbibigay si Lord, hindi mabuti si Lord. Bakit? Naranasan mo kasi. Kaya si Mateo, nung naranasan niya ito, hindi pwedeng sabihin niya, hindi pa pwede. Bakit? Nangyari sa buhay ko. Sino po dito nangyari ng kabutihan ng Diyos nangyari sa buhay mo? Amen, di ba? Hindi mo pwede ipagkaila na naging mabuti ang Diyos sa'yo. Hindi mo pwede ipagkaila na nag-provide si Lord ng mga pangangailangan mo. Kaya doon makikita natin, tayo mga nakikristo, iba talaga tayo. Kaya sinasabi ng mga iba, ang yayabang nyo. Hindi po. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, mabuting hukom siya, hindi po pwedeng sumusunod ka, sumasampalataya ka sa Kanya, tapos wala kayong pagkakaiba sa mga hindi sumasampalataya. Hindi. Hindi ganun si Lord. Yung mga sumasampalataya sa Kanya, siyempre iba yung binibigay niyang pribilehyo dyan sa mga hindi sumasampalataya. Kaya nga na kay Kristo, yung mga sumasampalataya. Kaya yung mga nag-aalala, hindi na kay Kristo yan. Kaya nga sinabi, ibigay niyo sa akin ng lahat yung alalahanin. Ba't inulit na naman yan sa Pedro?
Bakit? Kasi even Christian, napupuno pa rin ng alalahanin. Pag nag-alala ka na, dyan na tayo nagkakaproblema. Natatalo ng alalahanin ng takot yung ating pananampalataya. Kaya nga yung kinanta natin, it is well. Bakit? Nagkakaroon tayo ng kapanatagan dahil kasama mo ang Diyos. Nakakaroon tayong kapanatagan dahil naranasan mo ang kabutihan at ang probisyon ni Lord sa buhay mo. Kaya panatag ka eh. Hindi dahil mayabang ka, hindi dahil petits ka lang, hindi. Dahil pahinga ka, dahil may Diyos ka. Yun po ang dapat nating laging isa sa isip. May Diyos ako, mananampalataya ako, na kay Kristo ako. At pag maranasan natin ang kapahingahan mula sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan at provision, unang-una, dapat natin, para gusto mo talaga maranasan ang kabutihan at provision ni Lord, una mong hanapin ang kaharian ng Diyos. Unang hanapin ang kaharian ng Diyos. Hanapin mo ito. Bakit? Ano sabi sa Mateo 6:33? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ipawang idaragdag sa inyo. First seek the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. Bakit po sinabi ng Panginoon yun? Kung alam na ng Panginoon yung pangangailangan mo, kung alam ng Panginoon yung makakabuti sa'yo, anong sabi? Ano kailangan dapat natin gawin? Lumapit tayo sa Kanya. Ang problema kasi, even Christian, nagkakaproblema na, nagkakaroon na ng alalahanin, hindi ginagamit yung pagiging na kay Kristo, yung pagiging anak natin at Ama. Kung alam na yung pangangailangan mo, kanino ka lalapit? Di ba? Doon sa height ba? Anong height? 5'6". O doon sa mga bagay na mapapasama ka. Kung alam ni Lord na ibibigay sa'yo yung pangangailangan mo, lalapit ka. Kasi nga, siya lang ang pwede mag-provide at magbibigay ito sa'yo ng kabutihan. Lahat ng bagay ibibigay ng Diyos kung susundin natin ang kalooban niya. Alam niyo po ba, pag sinunod natin siya, wala pong imposible. Meron pong isang missionary siya sa remote area, sa mga lugar na remote. Dahil nga missionary siya, naubusan siya ng pagkain. At nanalangin siya, umiyak siya, Lord, wala na po akong pagkain. Missionary, wala siyang pamilya doon, siyempre. Habang umiyak siya, nananalangin sa Panginoon, sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. May narinig sabi ng Panginoon. Pumunta ka ng supermarket. At lahat ng sasabihin ko, gawin mo. Hindi, punta siya ng supermarket. Habang siya nandun sa supermarket, binubulungan siya ng Panginoon. By the Holy Spirit, ito kunin mo. Ito kunin mo. Di ginagawa niya. Nung natapos na yung pagkuha niya ng mga pangailangan niya, magbabayad na. Pupunta siya sa lane, sa cashier. Ito pa, sabi ni Lord, pumunta ka sa lane 7. Ang haba ng pila sa lane 7. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kukunti lang. Lord naman, ito kukunti. Pumunta ka sa lane 7. Sabi ganyan. Sumunod siya sa Panginoon eh. Sunod siya. Siyempre, natatakot, wala kang pambayad. Sino ito yung nakaranas na gano'n nakapilang na wala ka namang pambayad? Siyempre, dahil sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, sunod siya. Eto na, nung nasa doon na siya sa cashier na, magbabayad na, tumunong, ting, 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 dong. Happy 7th anniversary ng supermarket. At sino po yung nasa lane 7, libre na po ang kanyang, wala na po siyang babayaran, libre na po yung kanyang kinuha. Iyak yung misyonaryo. Di po ba? Kaya ibig sabihin po, marami sa atin hindi maitatanggi na God provide in miraculous way. Amen? Lahat tayo nakaranas ng mga provision ni Lord in miraculous way, katulad ng babae. Imagine mo, sino mag-iisip? Wala kang pambayad. Yung pala 7th anniversary. At that time, nung sinabi nung nag-a-announce, Happy 7th anniversary, on the time nandoon yung missionary, ano yung coincidence? Hindi. God is good and God will provide. Amen? Yun po ang gusto ng Panginoon. Yung hanapin mo muna yung kaharian niya. God will provide. Totoo po nangyari ito.
Misyonaryo po siya. Tayo pa kaya, yun po ang nais ng Diyos. Kung gusto mo maranasan ang kabutihan at provision ni Lord, huwag ka nang lalayo. Ang una mong hanapin, yung kalooban niya, masunod mo. Minsan sinabi ni Lord, huwag kang mangutang. Hindi pwede, Lord, kailangan eh. Di ba? Minsan ganun tayo. Sabi ni Lord, stay put ka lang. Ako bahala. Ayaw natin makinig. Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Itong pambihira ito. Kahiyaan na to eh. Pag nandun na siya, sino magbabayad? Dahil sumunod ka sa kalooban ng Diyos, God will provide in miraculous way. Amen? Kaya kapag hinanap natin ang kaharian ng Diyos, hindi mo aalalahanin ang pangangailangan mo para bukas. Ganun si Lord. Kasi minsan tayo may gaalala na tayo ngayon, yung bukas inaalala pa rin natin. Di po ba? Lord, salamat sa pagkain. Paano po bukas? Ano sinasabi po niya sa Mateo 6:34? Kaya wag niyong alalahanin ang mangyayari bukas. Bukas yun na lamang harapin ang nakatakdang kabalisayan nito. Sapat na ang kabalisayan ng bawat araw. Kung si Lord nag-provide ngayon, hindi ba siya magpo-provide bukas? Di po ba? Tayo, binigay na ni Lord, Lord, paano yung bukas pa? Ganun kaagad. Kaya nga sabi, huwag mong alalahanin yung kabalisaan mo para bukas yung ngayon. Ano sinasabi? Kasi nga, hindi nakakatulong sa tao yung alalahanin. Pag nag-alala ka na, nagda-doubt ka na kay Lord. Pag nag-alala ka na, natatakot ka na. Pag nag-alala ka na, na-stress ka na. Pag nag-alala ka na, napipris ka na, wala ka na magawa. Kaya ayaw ni Lord yan. Kaya kung ngayon pa lang, God will provide, ibibigay niya din para bukas. Hindi lamang yun. Hindi lang para bukas. Ganun si Lord. Hindi, di ba ngayon, nag-provide. Bukas inaalala mo, sabi ni Lord, para matahimik ka, hindi lang para bukas. Sa habang panahon, ano sabi dito sa 2 Korinto 9:8? At kayang ibigay ng Diyos sa inyo ang kanyang nag-uumapaw na biyaya na higit pa sa inyong pangangailangan. Ganon si Lord kabuti. Yung ninanais mo, mag-overflow pa. Nung sabi mo, isang kaban, gagawin kong 2 sacks. Kung sabi mo, isda lang, gagawin kong may baka pa, kasama pa isda. Nag-uumapaw pa, higit pa sa pangangailangan. Sabi ba, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At nag-uumapaw rin ang iyong mabubuting gawa. Sabi, sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Hindi lamang po sa needs natin, sa ating sa katawan, sa pagkain, sa lahat ng po ng bagay, masusustain ni Lord. At sabi dito, at nag-uumabaw rin ang mabubuting gawa. Bakit po ginagawa ni Lord yun? Upang sa ganun, yung blessing na ibinibigay sa atin ni Lord, maging kindness o maging kabutihan nito para rin sa iba. Hindi para maging maramot ka, kundi para maging blessing ka upang sa ganun, marami ang umasa din at magtiwala rin ang magpasalamat sa ating Panginoon. Naalala nyo si Elijah? Naalala ko po eh. Di ba nung siya pumasok sa kuweba, ayun, gusto niya mamatay, nag-aalala na siya eh. Kasi papatayin siya ni Jezebel eh. Ayun, kumain, pero sabi ni Lord, hindi po pwede yan. Kasi wala pa nung food panda. Ang ginamit niya, uwak. Nagpadala ng pagkain. Hindi nakakain na siya. O tumayo ka dyan, Elijah, pumunta ka doon sa byuda na may anak na isa. Anong ginawa niya? Yung pagkain nila for the day na lang. Mamamatay na, wala na silang Anong ginawa ng Panginoon? Ginamit si Elijah? Nag-umapaw yung pagpapala para doon sa byuda at sa anak. Anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Kung naranasan mo nag-provide sa iyo si Lord at nag-umapaw sa iyo, ibigay mo rin sa iba yung pag-asa na naranasan mo para sa iba. Ganon na nangyari kay Elijah. Na-sustain yung pangangailangan niya, binigyan ni Lord sa pamamagitan ng uwak, naging pag-blessing siya dun sa byuda at sa anak. Ganon po ang sinasabi dito. Kung naranasan mo ang kabutihan niya at ang biyaya niya na higit pa, ipapasa mo ito, ibibigay ito upang marami ang makahanap sa kaharian ng Diyos. At kapag hinanap natin ang kaharian ng Diyos, ang Diyos ay magbibigay ng paraan para magtagumpay sa mga pagsubok. Ito nga maganda eh. Hindi lang yung pangangailangan mo, pananamit, sa pagkain, sa mga bayaran mo sa bills. Sino dito hindi nagkakaroon ng pagsubok?
Lahat tayo, di ba? Sinustain ni Lord. Kaya nga sabi, sa lahat ng mga bagay, maging sapat kayo. Even in trials, even sa mga kinaharap natin ngayong mga pagsubok, sabi ni Lord, magiging sapat yan, ibibigay ko sa iyo. Ano sabi dito sa 1 Corinto 10:13? Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng iba, tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas ka yon ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. Sino magbibigay? Si Lord pa rin. Kaya pag hinanap natin ang kaharian ng Diyos, God will sustain our needs, hindi lang ngayon, bukas, kundi sa habang panahon, at hindi lang yan na kayang ibigay ni Lord. Even sa mga trials, sa pagsubok natin, kayang ibigay ni Lord yung victory. Bakit? Kasi nasa kaharian ka ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, hindi yan bumabaksak. Sabi nga sa Book of Isaiah, lahat ng kaharian babaksak, ngunit ang kaharian ng Diyos, siyang mananatili magpakailanman. Kaya yung hinahanap nating kaharian, hindi siya shakeable, unshakable siya. Na kahit anuman dumating pagsubok sa atin, kapag nandun ka at hinahanap mo ang kaharian ng Diyos, I tell you, anumang pagsubok, magtatagumpay ka. Bakit? Kasama mo si Lord. Amen! Kaya unahin natin hanapin ang kaharian ng Diyos. Kung gusto mo ng provision at kabutihan ng Diyos, hanapin mo ang kanyang kaharian. Hindi lamang sa mga pangangailangan natin, hindi lamang sa mga bagay na ngayon na pangangailangan, lalong-lalo na po for the future. Kasi lahat tayo dadanas ng pagsubok. Pero I tell you, sinasabi ng Panginoon, ibinigay sa iyo yan, hindi para pahirapan ka. Ibinigay sa iyo o pinahintulutan ng Panginoon yung mga pagsubok na yan upang maranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos higit pa sa pagsubok na kinaraharap mo ngayon. Amen! Amen! Kaya ang sabi ko sa inyo, pag isang Kristiyano ka at alam mo kasama mo ang Diyos, hindi ka mag-aalala. Yung provision at goodness ni Lord, mararanasan mo. Kasi nga kasama mo siya. Ang malungkot lang, sabi ni Lord, kasama kita pero tayo ang lumalayo. Pero dahil mabuti ang Diyos, sa Book of Psalm, nakahawak ako sa iyo. Kahit nagpupupiglas ka na, hindi kita binibitawan dahil mahal ka ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Na even trials, ganyan si Apostol Paul sa 1 Corinto, sinasabi niya, kasi naranasan niya ang anumang pagsubok. Kaya rest in God's goodness and provision dahil hindi pinagkakaitan Diyos ang mabubuting bagay. Kapag hinanap mo na ang kaharian ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Yung pinakamabuti, maipaparanas sa iyo ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa iyo, if we seek the kingdom of God, hindi pwedeng hindi mo mararanasan ang mabubuting bagay sa buhay mo. Ano po sabi sa Salmo 84:11? Dahil kayo, Panginoon Diyos, ay tulad ng araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalan ng nag-iingat sa amin. Pinagpapalaan nyo rin kami at pinararangalan. Hindi nyo pinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. Sabi dito, tulad ng araw na nagbibigay liwanag sa amin. Na kahit tayo nasa sitwasyon nakadiliman, na kahit sa sitwasyon tayo nasa putikan, o anumang bagay na tayo lugmok, sabi ni Lord, itataas kita. Lalagay kita sa liwanag. Ano nyo? Mabuting bagay ang iniisip ni Lord. Hindi yung kasalanan mo, hindi yung pagre-rebelde mo ang inisip ng Panginoon, kundi yung makakabuti sa iyo. Ano? Pananggalan na nag-iingat sa amin. Kapag si Lord ang kapahingahan mo, mapupunta ka sa lugar kung saan mapapahinga ka talaga. Kasi mararanasan mo ang kaligtasan. Pag-pray din po natin, naalala ko yung ating mga kababayan sa Jensan, isa nakaranas po ng lindol. Di po ba? At salamat sa Panginoon at hindi ganun kagrabe, pero yung mga structure po ang na-damage. Kasama po natin sa prayer. Ano pang pinapakita nito? Na talagang ang Panginoon ang ating pananggalang para sa kaligtasan. Lagi po tayong manalangin na tayo ingatan sa Panginoon at pinagpapalaan nyo rin kami at pinararangalan. Ganun si Lord. Hindi lamang ikaw binigyan ng buhay na walang hanggan, kundi pararangalan ka ng Panginoon pag nangyari na yung kanyang pagbabalik. Yung mga hindi sumusunod sa Kanya,
Tayo ang maghuhusga sa kanila, sabi ng Panginoon. At pararangalan ka, kung paano si Jesus pararangalin ka din kasama ng Panginoon. Grabe, no? Sino ba tayo para parangalan? Na dati rin tayo nagre-rebelte. Dati rin tayo sumusuway. Dati tayong punong-puno ng kasalanan. At hindi sumusunod sa Diyos. Dahil nga, iniisip ni Lord yung pinakamabuti para sa atin. Kasama tayo sa karangalan ng ating Panginoon. At lahat ng gumagawa ng matuwid, nararanasan ng mabubuting bagay. So may nagtanong sa akin, Pastor, ba't ganon? Di ba, nung tayo mananampalataya, bakit parang lalong nang manoko sa pinansyal? Kasi alam niyo po, ang mundo, ang sinasabi nilang bless pag marami kang pera. Di po ba? Pag marami kang mga ari-arian, mga bahay na malalaki, sasakyan, may negosyo ka, yan daw ang bless, sabi ng mundo. Pag binasa niyo po ang salita ng Diyos, ang pinagpapala po yung sumusunod at matuwid ng pamumuhay. Bakit po? Kasi yung pong mga bagay na yan, mawawala. Nawawala po yan. Hindi mo pwedeng dalhin doon sa langit yan. Kaya nga pag yan ang naging security mo, talo ka. Bakit? Nawawala nga. Maging ang tao nga eh. Pag ang security mo kay mayor, kay president, o sino mang bagay, o pamilya mo, o tao, o tatay mo yan, talo ka. Bakit? Mawawala kasi yan. Eh ang Diyos, hindi mawawala. Nakasama mo lagi, maging sa kabilang buhay. At yan po ang maganda sa Panginoon. Kaya mo magpahinga dahil ang Diyos na magbibigay sa iyo ng pahinga. At kabutihan at provision ay hindi mawawala. Di po ba? Kaya dapat sikapin natin na lagi nating unahin ng Panginoon. Pag inuna natin ng Panginoon, ang mabubuting bagay hindi pwedeng hindi mangyari sa iyo. Hindi ko po sinabi pag naging sumunod ka na agad sa Panginoon, yayaman ka, magiging millionaire ka. Bakit po? Marami naging mayaman, lumayo sa Diyos. Nais ba ng Diyos na lumayo ka? Naisin ng Diyos na ikay makasama niya. Kaysa bigyan kita na napakaraming pera, kung hindi lalayo ka sa akin, wag na lang. Kasi mahalaga dito sa Panginoon, kaluluwa mo, makasama kanya for eternity. Yung kayamanan mo, sige, magkaedad ka ng 100 years, tapos tepo ka na, punta ka ng impyerno. Gusto mo? O 200 years ang buhay mo. Nasa iyo ang lahat. Pero mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy, doon pa rin ang punta mo. Gusto niyo po ba? Kahit dito, hindi ako ganun kasagana. Pero for eternity, magkakaroon ako ng walang hanggang kapahingahan, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalakan, kasama ang Panginoon, doon na ako. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, lahat ay maglalaho, ngunit ang sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, mananatili magpakailanman. Amen? Hindi ko po sinasabi kung na tayo maging mayaman. First, seek the kingdom of God muna. Kasi maraming Kristiyano pa rin na pinagpala ng Panginoon. Kahit sila ay mayaman na, bakit? Kasi ginagamit nila yung kayamanan na yan para sa kaharian ng Diyos. At kapag ay mabubuting bagay, hindi ipagkakait ang Panginoon, bakit? Mararanasan ang mabubuting bagay kapag nagtiwala ka sa Diyos. Alam niyo bakit tayo hindi nakakaranas sa mabuti? Lagi tayong may pagdududa. Yung, talaga ba? Lalo na binasa mo na, sinabi na ng pastor sa halawa, talaga? Parang hindi ko maranasan. Ano po sabi dito ni David? Ito si David lagi, ang sinasabi sa Salmo 34:10. Kahit ang mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Ang leon po ay alin? King of the jungle. Bakit po tinawag na King of the jungle? Kasi magaling siya maghanap ng kanyang kakainin. Ganun siya, magaling siya talagang humanap. Eh sabi dito, hindi kukulangin ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Hindi lang ng mga kukulangin ng masama, kundi mabubuting bagay. Ibig sabihin, pag ikay nagtitiwala sa Diyos, lahat ng mabubuting bagay, ibibigay sa iyo ng Diyos. At yun ay plano ng Diyos. For I know the plans I have for you, declares Sir, plans to prosper you, not to harm you. Hindi ka bibigyan ni Lord ng pagpapala na makakasama sa iyo. Ito tandaan natin.
Pag humingi ka ng bagay sa Panginoon at hindi ibinigay sa'yo ni Lord, isipin mo lagi, may mas maganda pang ibibigay sa'yo si Lord. Bakit? Kasi iniisip niya lagi yung makakabuti sa'yo. Di po ba? Kung bigyan ka ni Lord, di ba lahat naman tayo nangangailangan ng pinansyal? Sino hindi dito? Nangangailangan ng pinansyal? Lahat tayo, di ba? Kasi may mga gamit tayo na pinaggagamitan sa pangangailangan. Pero ang sabi ng Panginoon, kung bibigyan ko kayo ng 100 million, 500 million, kung mapapahamak naman kayo, wag na lang. Kasi iniisip ng Panginoon yung mabubuting bagay. Yung kabutihan at provision ni Lord, hindi magbibigay ng kasamaan sa atin. Kaya gusto na ng Diyos, lagi kang lumapit, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Kasi pag sa iba ka humanap ng solusyon sa iyong provision, hindi mo maranasan ang kabutihan ng Diyos. Tanong ko sa inyo, di ba? Yung mga nagnanakaw, pumapatay ng tao, tanongin mo, bakit ka pumapatay ng tao nagnanakaw? Kasi po para sa pamilya ko. Di ba? Oo nga naman, mabuti para sa pamilya. Pwede mo i-justify. Pero, mabuti masama. Masama. Pag kay Lord ka lumapit, magkakaroon ka pahingahan, bibigyan ka ng Lord ng solusyon, pero hindi makasasama sa'yo. Yun ang maganda kay Lord. Kasi, sabi nga, mag-i-leon nga magugutom, pero ang nagtitiwala sa Kanya, kahit kailan, hindi mawawalan ng mabubuting bagay. Sino gusto mabubuting bagay sa buhay niya? Amen. Lalo tayo mga magulang, di ba sa ating mga anak? Na-encourage sa mga magulang, encourage natin mga anak natin mag-stay sa church. Hanapin niya ang kaharian ng Diyos. Bakit? Hindi mo makukuha sa labas yan, hindi mo makukuha sa social media yan, hindi makukuha yan sa mga kaibigan mo. Makukuha mo ang mabubuting bagay maliban lamang sa ating Panginoon. Amen? Yun ang katotohanan. Kasi maraming mga kabataan ngayon, gusto ko lang maging maligaya. Gusto ko lang, di ba gano'n? Kala nila mapapabuti kayo. Hindi. Kasi ang Diyos lamang ang magbibigay ng mabubuting bagay. Kung magtitiwala ka, magtiwala ka. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. At ang pinakamabuting bagay ay ibinigay na sa atin ng Diyos Ama. Alam niyo po ba yung pinakamabuting ibinigay na sa atin ng Diyos Ama? Sino nakakaalam? Ha? Sino po? Ano po yung pinakamabuti ibinigay na sa atin? Ang ating Panginoong Jesus. Sino po dito yung nasa Kanya na ang ating Panginoong Jesus? Sa puso niya, sa buhay niya. Ibig sabihin, nangyari na sa iyo yung pinakamabuting bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos Ama. Ano po sabi dito? Sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ay ibinigay niya para sa atin. Tiyak na ibibigay niya rin niya sa atin ang lahat ng bagay. Ulitin ko, sino po dito may Panginoong Hesus sa kanyang buhay? Nananahan na, nabubuhay na. Ang tanong, nag-aalala ka pa rin? Kasi sabi dito, kung ibinigay ko na yung precious sa akin, sabi ng Diyos, Ama, yung aking bugtong na anak, ibinigay ko na sa'yo. Ano pa ba hindi ko kayang ibigay sa'yo? Pagkain, damit, sapatos, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig. Ano ba hindi ko kayang ibigay? Kung yung pinakamahalaga sa akin, ibinigay ko na sa inyo, ano pa ba ang hinahanap ninyo? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino mang uminom ng tubig nito, hindi na muling mauuhaw pa. Kaya kapag ikay may Panginoon sa buhay mo, content ka sa buhay mo, nakokontento ka na. Hindi ka na maghahanap pa ng iba. Kaya nga, sapat si Jesus sa buhay ko. Bakit? Nasa iyo na ang lahat Kaya pag meron kang Panginoon sa buhay mo, hindi ka na maghahanap ng iba. Kaya nalulungkot lang Marami pa rin Kristiyano na lagi nagsasabi, sana all, sana all. Hindi sapat sa Jesus. Dapat sa sinasabi mo, sapat na all. Bakit? Dahil kay Jesus. Parang sinasabi natin, hindi pa ako sigurado na kaya ibigay ni Lord ang lahat ng pangangailangan ko. Hindi ko sinasabi huwag tayong manalang na humingi. Kung hindi, huwag tayong mag-alala, huwag tayong magkaroon ng isang sitwasyon na ipagpapalit mo ang buhay mo para sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi isa, naghihirap na ayoko na maging Kristiyano. Hindi mo talaga naranasan si Jesus sa buhay mo. Bakit? Nung ibinigay ng Diyos Ama, si Jesus sa ating lahat,
kapatawaran ng kasalanan. Yun ang pinakakailangan ng tao ibinigay. Nasa-solve na nga tayo dun eh. Sino dito kaya magligtas? Sabi ko, di ba, rest in God's salvation noong nakaraang linggo? Sino dito kaya magligtas ng buhay mo? Kahit pinakamabuti ka na, hindi mo kaya iligtas ang buhay mo. Pero in God's grace, daatin sa Panginoong Jesus. Kaya pag meron kang Panginoong Jesus sa buhay mo, alam niyo po, iniiwasan ko talaga magsalita talaga ng sana all eh. Kasi parang, hindi pala sapat yung si Jesus sa buhay ko. Pag pray mo, hindi yung sana all na ganyan, sana all ganyan, sana nakapagtatravel ang lahat, sana all ganyan. Nakakalungkot kasi bakit? Parang si Jesus kulang pa sa'yo. Kaya God is enough. Pag meron kang Diyos na buhay talaga, sasabihin mo, kontento na ako. Hindi ko sinasabi na kontento ko na sa mahirap. Kasi yung contentment po, hindi po nakalagay na ganyan ka na habang buhay, no? Hindi po yun ang contentment na sinasabi sa Bible. Ang contentment na sinasabi sa Bible, masaya ka pa rin sa sitwasyon mo ngayon, pero hindi dahil na habang buhay na sitwasyon mo na yan. Kundi masaya ka, nananampalataya ka, hindi ka nag-aalala dahil sa meron ka ngayon. At darating yung panahon na ibibigay sa'yo na higit pa. Sabi nga kanina, higit pa sa pangangailangan mo, darating yun. Kaya yung contentment, hindi maglalayo sa'yo sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi maglalayo sa'yo na magtiwala ka sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ang contentment mo, ang Diyos ang kasiyahan mo, ang Diyos ang kagalakan mo, I tell you, hindi pwede hindi mangyari sa'yo mabubuting bagay. Di mo ba? Kasi nga, ang tao kasi, yung maano tayo, lalo na kung lagi kayo nanonood ng TV, social media, di ba usong-uso ipeplex pa yung ano, may bagong cellphone, may bagong ganito, nakakalungkot, kakain ka na lang. O, teka, huwag muna kumain. Pipicturean ko. I-share ko. Bakit? Para nasabi, pumasok kami sa Japanese food, Japanese restaurant, kumakain kami ng Japanese food. Ganun, kasi ang ano natin, alam niyo po bakit ganyan tayo? People pleaser tayo. Gusto mo marami nagla-like, nag-heart. Di po ba? Sino dito nag-post na gusto na ayaw na mag-heart sa'yo kung nagla-like, nag-post ka? Di ba gusto mo yun? Titignan mo, sino kaya nag-heart? Sino kaya nag-like? Pero hindi natin iniisip, na-like ba ni Lord yung pinost mo? Di po ba? Kaya hindi tayo nakukontento eh. Kasi lagi tayo nakatuon sa sarili natin. Once na lagi tayo nakatuon, hindi ka makukontento. Pero once na ikay tumingin, the perfection of our faith, I tell you, makukontento ka. Amen? Kahit ang ulam mo, hindi masarap, hindi ganun karami. At sasabihin, mamili ka. Isa lang itong kakainin natin. Sabihin ng nanay mo, mamili ka, kakain ko ba o hindi? Yun lang ang pagpipilian mong dalawa, hindi yung ulam. Masaya ka pa rin. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagpapasaya, hindi yung ulam, hindi yung pagkain, hindi yung susuotin mo o anumang bagay sa buhay na ito. Ang nagpapasaya sa mananampalataya ay may Diyos sa buhay ang buhay. Amen? Yun ang kayamanan mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Yung kayamanan na yan hindi nasisira, hindi na mananakaw, hindi makukuha na ninuman. Yan ang kayamanan mo for eternity. At yan nga ang sabi ng Panginoon, yung mabubuting bagay na yan, ito pa. Para hindi ka malungkot. Dahil sa mabubuting bagay na yan at kabutihan ng Diyos, binigyan ka ng Panginoon na maging anak niya. Grabe, ano? Lord, dati akong singgero, adik ako eh, babaero ako, pero tatawagin mo akong anak. Bakit? Kasi gusto ni Lord yung pinakamabuti ibigay sa'yo. Ano sabi dito sa Santiago 1:17-18, dito po tayo magtatapos. Sabi, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Saan daw nanggagaling yung mga mabubuti? Galing sa Diyos. Na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Anong po sabi? Kahit sa different way na mabuti ang Diyos sa atin kasi iba't iba yung anyo ng kabutihan ng Diyos, di ba? Yung kanyang provision, iba't iba rin sa atin. Kung paano siya magbigay ng provision. Pero sabi ng Diyos, maging anuman ang anyo nito, pabago-bago, pero ang Diyos na nanggagaling ng mabuting bagay, hindi nagbabago. Kahit tayo nagbago, pero si Lord, mabuti pa rin until the end, hindi magbabago yun. Ano po sabi dito? Ayon sa kanyang kalooban, walang nagpilit, walang nagbigay sa kanya ng opinyon. Ano yung binigay niya ayon sa kalooban niya?
Ginawa niya tayo mga anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang magiging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Grabe. Mabuti na bigyan tayo ng tawaging anak niya. John 1:12, di ba? Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Dapat lang to sa mga Israelite. Dapat lang to sa mga Hudyo. Sino po dito Hudyo? Iba mukhang Bombay lang, pero hindi Hudyo. Wala tayo sa dugo natin yun. Pero dahil nga tayo ay sa pananampalataya, naging co-heir tayo ni Abraham. Kaya naging mananampalataya, kaya tayo naging Israelita dahil sa ating pananampalataya. Yun po ay kalooban ng Diyos. Hindi po pinili ng mga Israelita, hindi po pinili ng mga saserdote o mga alagad, kundi kalooban ng Diyos ang maging anak ka. Dahil iniisip niya yung pinakamabuti para sa mga nilikha niya. Ang sabi nga dito, higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Kaya kayong mga kabataan, sa tingin nyo na walang pagpapahalaga, isipin ninyo, higit tayo nilikha ng Diyos sa lahat ng creation. Kaya wag natin baliwalain ang buhay mo, ang buhay natin. Kasi bakit? Higit tayo sa nilikha ng Diyos. Workmanship, masterpiece tayong nilikha ng Diyos. Bakit? Kasi mabubuting bagay ang laging iniisip ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, mabubuting bagay ang ibinibigay sa'yo ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin, ba't ganito ang buhay ko? Hindi pa tapos ang chapter ng buhay mo. Totoo yan. Kasi marami nagsasabi, Pastor, ba't ganito ang buhay ko? Bakit? Patay ka na ba? Hindi pa. Kaya may kasabihan tayo, hanggat may buhay, hindi, kalooban ng Diyos. Hindi, may pag-asa po. Di ba? Kaya, sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-alala, ha? Alam ko, magbabahay tayo ng kuryente. Mataas ang kuryente ngayon. God is good. God will provide. Amen? Magpahinga tayo sa Panginoon. Praise God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, hindi ko na po sinasabi na hindi tayo mag-aalala. Pero wag po tayong sa ilalim. Ganyan kasi yung alalahanin, ayaw mo nang kumain, nag-iisip ka na, yung nakaranas ka na, nakahiga, nakapikit ang mata mo, pero hindi ka natutulog. Dahil sa alalahanin. Lalong-lalo na po, sabi ko nga, marami nagpo-post na, ang tataas ng kuryente, no? 13,000, 12,000. Talagang mahirap po magbayad. Pero ang mga nakay Kristo, sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. Ang tanong sa atin, nagtitiwala po ba tayo? Ang lahat ang nagtitiwala sa Panginoon, pumalakpak ng palakas para sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. Let us pray. Bow head and close your eyes. Ama naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo. Ang kabutihan niyan, Panginoon, hindi nagbabago. Sinabi niyo po yan sa salita mo. Kahit pa bago-bago ang tao na sumasampalataya sa inyo, ang sitwasyon, ang nangyayari sa mundo, sa paligid namin nagbabago, pero Lord, hindi kayo nagbabago. Lalo na ang pangako niyo para sa amin, Panginoon. Lord, tuluan mo kami, Panginoon, na laging hanapin ang kaharian mo, yung katuwiran mo. Hindi kung sino-sino o ano-anong bagay ang hinahanap namin, kundi kayo lamang, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, matanggal lahat ng alalahanin namin. Matanggal ang takot sa aming buhay, Panginoon. Magkaroon kami ng contentment, Lord, sa mga bagay na meron kami. Sapagkat sapat na meron na kami sa buhay namin, ay sapat na yun, Panginoon. Hindi kami nagiging greedy sa mga bagay na sanlibutan ito, sapagkat ito'y mawawala, maglalaho. Pero ang mga nagtitiwala sa iyo, sabi niyo nga po, Panginoon, hindi kukulangin. At lahat, Panginoon, sumasampalataya sa iyo, Panginoon, hindi magugutom. At hindi nyo pababayaan, ililigtas nyo lagi. Lord, hindi namin maikakaila, naranasan na namin ang kabutihan mo. At patuloy mong iniisip yung mabubuting bagay na yan para sa amin. Even provision, Lord God, sa amin lahat ang pangangailangan, Panginoon. And I pray, Lord, and we pray, Lord, na kami magbabayad ng mga bills ngayon na malalaki, Lord. Nagtitiwala kami, Panginoon, na kayo magbibigay ng mga para mabayaran namin ng mga bills na ito. In miraculous way, Lord God, na kung saan ilalaan namin ang tiwala sa inyo, hindi sa tao, hindi sa amin, Panginoon, o sa mga bagay na meron kami, kundi sa iyo lamang, Panginoon, na alam namin nakikilos kayo
At alam namin na kayo magbibigay ng tagumpay sa lahat ng aming kinaharap, maging sa mga pagsubok namin ngayon, Panginoon. At maging sa bayan namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin. Kayo na po ang kumilos. Sa mga namumuno sa amin, tanggalin niyo po yung mga magiging makasarili. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung love of money na kung saan na lagi iniisip na lang, Panginoon, yung magkaroon ng kayamanan. Lord, yung kayamanan na yan, Panginoon, ay basura lang sa langit, Panginoon. Na hindi dapat tinetreasure, kundi ang dapat tinetreasure, Panginoon, yung aming relasyon sa inyo. Yung aming pananampalataya. Yung magkaroon kami ng malapit at parang mag-asawang relasyon na tunay na lagi kayong hinahanap. At dalangin po namin na tuwing kami ihaharap ng mga sitwasyon ngayon, Lord, lagi naming isa puso, anak nyo kami, Panginoon. At ang aming Ama, ang pinakamayaman, ang pinakamakapangyarihan, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang aming Ama, na hindi pa kami nagsasalita. Alam na niya ang aming pangangailangan. Kaya ang tugon namin, Panginoon, lalo kaming lalapit sa inyo. Lalo kami magtitiwala sa inyo. At lalo kaming aasa, Panginoon, na hindi kami mag-aalala, kundi mapupuno kami ng pag-asa, mapupuno kami ng kapahingahan dahil sa pangako mo sa amin na kahit kailan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Salamat sa pangako mo. At nagkaroon kami lagi ng kapahingahan dahil kasama namin kayo, Panginoon. We thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa pagkaka